So, nagbangga ang mga matagal nang hinihintay ng mga tao kanina sa Senado. Ah, Years in the making ang pagkakataon na ito na hinihintay ni, Leila de Lima, ni Risa Ontiveros, 'di ba, na ma-corner din nila sa wakas si, President Duterte, former President Duterte at ang kanyang mga kampon na kasama sina Bato at, kung sino-sino pa. Nasaan ba yun? Teka, 9 hours, oh, more than 9 hours yung tinagal ng hearing na ito, and in fairness kinaya ni Duterte, ah, tinagalan niya talaga, and, hindi ko na tinapos kasi medyo ano, medyo medyo matagal. Nainip na rin ako in the long run. Pero may mga naabutan naman ako na mga spicy moments dito sa dito sa uh, dito sa hearing na 'to. Okey, nasaan ba 'yun? De La Rosa, nasaan ba 'yung pinanood ko kanina? Eto meron pang tungkol sa impyerno, 'di ba? Ang daming nabanggit dito, and and, dito mo makikita kung ano, yung pagiging pagiging madulas nitong si Duterte. Parang it feels like when you're talking to him, it feels like you are talking to a crazy Brother, person. and 'Di ba? It feels like you're talking to a crazy person, but you know that he is the president, 'di ba? And he speaks as if he doesn't give a shit about the law. 'Di ba? He speaks as if wala siyang pakialam na sinusuplong niya yung sarili niya, na umaamin siya sa paggawa ng krimen, 'di ba? Na inutusan niya yung mga sinasabi niya tungkol dun sa pagpatay. Although meron siyang ano, meron siyang binabanggit na philosophy niya about his, entire approach sa kaniyang, pamamahala pagdating na lalo dun sa drug war, 'di ba? Yung approach niya na tawag dito, na aalagaan niya yung mga pulis, 'di ba? Yung approach niya na, ah, mas maganda na yung concern niya sa mga mamamayan, dahil sa menace ng drugs sa lipunan, 'di ba? Kasama 'yun. So ayaw niya nun, and, yung mga pulis na sasalang niya para hulihin 'tong etong mga lumalabag sa batas, 'di ba? Hindi lang sa drugs, parang 'yun ang lagi niyang ano, 'yun ang kaniyang kaniyang, standard para sa law enforcement, na 'pag, meron kayong huhulihin, huwag niyong isusugal ang buhay niyo sa mga pulis. Wag 'yun ang 'yun ang bilin niya sa ano, sa mga pulis. Huwag niyong isugal ang buhay niyo kasi may pamilya kayo, at, siyempre yung personal safety mo nandun na rin. And, yung the moment na, pumalag, nag-resist ang isang, tao na huhulihin mo, unahan mo na, 'di ba? At yung terminology niya, patayin mo na agad, 'di ba? The moment na maramdaman mo na nagre-resist itong, kriminal, patayin mo na 'yan, 'di ba? So wala nang Miranda rights. So, and, there are many notable things that, he said in this hearing. Meron dun na parang ano, parang nung una, parang hindi ko alam, maybe this is the genius of,
President Duterte na he makes this hearing so wild, 'di ba? Napaka-wild ng mga pinagsasabi niya na parang kang nakikipag-usap sa lasing, parang kang nakikipag-usap sa loko-loko, 'di ba? So hindi mo na alam kung saan ka pupunta, kung alin ba yung seseryosohin mo, alin ba dito yung nagbibiro siya, 'di ba? So to a common person, lalo na kung overthinker ka, 'di ba? Maybe somebody like Chris Hontiveros who's trying to pin you on a very specific case, 'di ba? On a specific thing. Hindi niya magawa 'yon kasi kung saan-saan nadadala ni Duterte yung mga ano yung mga statements niya Nung una sabi niya sa mga pulis lang daw, 'di ba? Yung DDS, yung Davao Death Squad. Mga pulis daw 'yon. Yan, mga death squad ko 'yan. Pinagsasabi niya dun sa mga general na nandun. Kina Bato, basta nalimutan ko yung mga pangalan ng mga na dun sa kanan niya, 'di ba? So sabi niya, itong mga to, yan yung death squad ko, 'di ba? Tapos maya-maya sinabi niya na hindi yan, hindi mga pulis yung death squad ko kasi ayoko mamatay yung mga pulis 'Di ba? Hindi ko inuutusan ng mga pulis ng mga ganyan. Binibigay ko yan doon, meron akong sariling death squad. 'Di ba? So parang private army na yung sinasabi niya. So, 'di ba, kung ano, magulo 'yun. 'Di ba? Tapos meron pa siyang sinabi, may kasama pa daw siyang mga mayayaman sa Davao na nag ah, nag ah, na bumuo nung death squad na sinasabi niya. May mga kasama daw siyang mayayaman. So ngayon si Lisa Ontiveros, lista siya ng lista. Ito pa naman yung ganyan. Tapos kanina lang sinabi mo police. Ngayon may mga mayayaman na nakasama, 'di ba? So maano ka talaga mawawala ka. You're gonna get lost with the different directions that Duterte is leading you to. So isa 'yon sa mga dahilan kung bakit maybe that is a deliberate strategy na ginagawa nitong si Duterte para nga malito yung mga tao, or puwede ring magulo lang talaga siyang kausap, 'di ba? Kasi tapos si Bato nga mi feeling ko na may mga times na sinasabi ni Bato, nagbibiro lang siya, 'di ba? Nagbibiro lang si Duterte. That's just how he jokes around. Sinasabi niya na pagkausap mo siya, ganito yung minsan double meaning, minsan you're gonna have to decipher pa, parang mga ano yung words na binanggit niya? Mga symbolism, may mga gano'n na kailangan wag mong don't take his words literally, 'di ba? Pag sinabing patayin, it doesn't really mean na patayin, parang gano'n, 'di ba? So, tapos pagbalik kay Duterte, patayin talaga. So, hindi mo na alam, 'di ba? Tapos sabi niya, kasi tingin ko dito kay Duterte wala na rin siyang pakialam talaga kasi. Kasi for one, matanda na yan Matanda na. He's lived a full life. He's lived lahat ng all the pleasures, all the pain and all the experiences, at least most of it that a man can experience in his lifetime. Kumbaga madami na siyang na-cross out doon, and hindi sa pag-ano, 'di ba? Pero mahina na rin yung katawan niya, 'di ba? Di ko alam kung ilang taon na siya exactly pero hindi na siya, kumbaga hindi na siya nagpe-pretend na malakas siya. And with his demeanor here, parang tanggap niya na rin na yung ganyan yung kalagayan niya. And Duterte is a smart guy. He knows that
ah, let's say ma-convict siya, 'di ba? Let's say, ah, mag, ah, mag magkasuhan siya tapos, magkaroon ng trial, then ma-convict siya, then makulong siya. Most likely 'pag nakulong 'yan, iha-house arrest lang 'yan, eh, 'di ba? Kasi for humanitarian reasons and also considering that he was a former president, 'di ba? So, dati siyang he might be pardoned immediately pa nga, 'di ba? Hindi naman siya ano, eh, sina Erap nga gano'n ang ginawa, eh, 'di ba? Pinardon din eventually. Um, Tapos, kumbaga si Gloria gano'n din. Eventually lumabas din sila ng kulungan, after getting a conviction. Eh, lalo na 'tong si ano, si Duterte, 'di ba? So, he knows that he would be fine. Hindi na siya magsa-suffer, kahit makulong siya. And besides, malamang hindi na rin siya kasing kasing active noong bata pa siya, 'di ba? 'Di ba may video nga siya parang parang tabingi na yung ano niya, eh, yung katawan niya, eh, parang broken na yung paglakad niya. Iba na yung lakad niya, eh, 'di ba? So, malamang nasa bahay na rin lang 'to so, kung maha-house arrest siya somewhere else, eh, parang lumipat lang siya ng bahay. So, hindi na siya gano'n ka-worried. He knows that he will still more or less live the same way kahit ma-convict siya, 'di ba? Si Bato medyo alanganin medyo bata-bata pa si Bato, eh, pero si Duterte wala pakialam 'yan. So, ang feeling ko lang, ang ginagawa niya dito, ah, gusto niyang kasi yung unang mga binabanggit niya, ah, "Wag niyo ng imbestigahan yang mga pulis, ako na lang, sa akin na kayo mag-focus." 'Di ba? And then I will tell you everything. Ako na lang ang, ikulong niyo, parang gano'n. So, parang nagpapakamartir siya, 'di ba? Kasi everything, will point to me eventually. So, ako ang may ano diyan, ako ang responsable diyan, 'di ba? So, ako yung ako yung may kasalanan, basically. So, basically inaamin niya yung mga akusasyon sa kanya, but meron siyang dahilan, 'di ba? Meron siyang ideological reason kung bakit niya ginawa 'yun, 'di ba? And, sinasabi niya hindi naman niya, ah, yung rules of engagement niya, hindi niya na sinasabing patayin, by default, pero 'pag lumaban, patayin mo, 'di ba? Wala ng, tsetsa boretche. So, gano'n yung ano niya, eh, gano'n yung ideology niya sa dakip sa mga tao. Yun nga lang, of course, nabanggit may mga collateral damage, may mga tinamaan na may bata daw, 'di ba, na nakasama dun sa shootout, namatay. And, yun ang mahirap dun, 'di ba? So, ano yun, ganun-ganun na lang. Siyempre kailangan mong panagutin yung nakadamay ng ano, ng bata, 'di ba? I think to a to a well-functioning society, the policeman or kung sino man na nakapatay ng bata kahit aksidente 'yan, lalo na in a supposed coordinated police operation, 'di ba? That should be held accountable. You can't say na parang just, shit happens. Kasi yun daw yung ano, eh, yung sinabi ng pari dun, yun daw ang sagot ni Bato. Well, totoo naman talaga na minsan sasabit ka dun sa magkakamali ka. Hindi naman magiging perpekto lahat ng mga operation, eh. Pero it shouldn't end there na parang tanggapin lang natin nagkakamali. Kailangan may accountability
kung may kailangang makulong do'n dahil napatay yung bata, nadamay o kahit yung kung sino man, somebody innocent was, tawag dito, was, put in danger or was hurt or was killed, then dapat magkaroon din ng hustisya para sa kanila, okey? Kaya dapat mag-ingat ka rin. Yun ang isang ano, yun ang isang magiging, ah, yun ang isang magiging kahihinatnan 'pag, ang order mo, once na lumaban 'to, once, nakaramdam ka ng panlalaban, banatan mo na agad, 'di ba? So, magiging hindi ka that would be reckless. Kumbaga magiging prone ka to recklessness if that is your resolve immediately, 'di ba? So, 'yun. But of course, merong mga nag-aakusa na talagang coordinated, talagang papatayin. 'Yun talaga yung objective noong tokhang na patayin yung mga ano, eliminate them. Eliminate the people involved in illegal drugs. But of course, yun ang pinagtatalunan nila dito sa mga Senate hearing na 'to. Okay. And, madami pang nangyari nakapaglabas na rin sa wakas ng himutok si Leila de Lima kay, President Duterte. She was able to address, Duterte. Duterte responded and, there was, some exchanges that happened. And of course, Senator Hontiveros, nung una medyo ano pa siya, medyo hindi niya pa pinapalagan si Duterte, And the committee, etong committee na 'to was so lenient, overly lenient pa nga para kay Duterte, yung pagmumura, 'di ba? Um, of course kilala naman natin si Duterte, hindi naman bago 'yun, 'di ba? But, they are in the Senate and bahay nila 'yan, Kumbaga parang may rules dito. Yes, we can accommodate you knowing who you really are, and yung pagmumura naman kasi para sa akin hindi man masama yun, Ah, la nag-decide nga si Coco Pimentel na 'wag, strike out. Kumbaga isasama yun sa records yung pagmumura kasi dun mo 'pag palamura ka, you express how you really feel. Para sa akin kasama yun sa pagiging genuine mo, if you use cuss words all the time. Ang masama na pagmumura ay yung nangmumura ka ng ibang tao. Let's say mumurahin mo si Risa Hontiveros, 'di ba? Yun, malamang i-strike out yun, tatanggalin yun, hindi puwede yun. So, pero yung let's say, tangina naman kasi ganito yung ginawa, kasi tanginang buhay kasi tanginang buhay 'to, 'di ba? Sa mga pukinang inang mga ano 'yan, mga drogista na 'yan. Para sa akin, okey 'yun, okey lang 'yun, 'di ba? Kasi that's how you really feel about the thing, the person, the situation. That is honesty, 'di ba? Pero kung let's say, mumurahin mo si ano, yung mga senador dun, although may mga times na tinataasan ng boses ni ano, ni Duterte si Risa Hontiveros. Hindi siya hindi nire-reprimand, pero kumbaga I suppose, they know him already. So medyo hindi na naging lenient nga sila, to the former president when it comes to that. Okay. But, it was nonetheless, interesting that, it was allowed by as much as they did. And, of course yung sinabi niya tungkol sa tawag dito, tungkol sa impyerno.
Nasaan ba yun? Teka, tingnan natin baka 'to. Always looking forward to re-election. Ayaw ng gulo, ayaw na magkakaroon ng problema. Ah, nasaan ba yung ano, pakinggan lang natin. Itong si Estrada, itong kumag na Estrada 'to, eh, ito yung hirit niya na parang, "Bakit hindi ka tumitingin sa kabila?" Na parang wala namang wa walang-wala sa hulog, 'di ba? 'Di ba parang tanga, eh, gago 'tong si Estrada, kumbaga walang sabi niya, "Just setting the mood." Parang, hindi ka ba marunong tumantya ng sitwasyon, 'di ba? I suppose not. Well, binawi naman niya. Tingin ko napahiya naman siya dun kasi binara siya ni Risa Ontiveros, eh, 'di ba? At saka si Coco Pimentel parang, "We don't need that." Parang gano'n, "Bro, stop. Hindi natin kailangan 'yan ngayon." Pinagsabihan siya nung ano nga, nung dalawang senador. So, yun ang ano, eh, minsan madalas okey naman si Estrada, yun nga lang meron siyang mga tactics na unnecessary na hindi naman nakakatulong, 'di ba, na parang, tatanungin niya yung love life, 'di ba minsan hindi naman importante yun, eh. 'Di ba katulad dun kay Alice Go, 'di ba papaaminin niya na boyfriend niya yun, 'di ba? Eh, ano ngayon kung boyfriend, 'di ba? Gusto niya aminin mo yung kasalanan mo. Siyempre kung kasalanan niya hindi naman niya naaamin, eh. Ang mas maganda ikumprontahin mo na lang kung tungkol dun sa alam mo, 'di ba? Kasi ang ginagawa niya meron siyang meron siyang intel, meron siyang nalalaman tungkol dun sa mga tao. Tapos, tatanungin niya yung mga tao, tapos titingnan niya kung magma-match doon sa intel na alam niya. 'Di ba? Gano'n ang diskarte niya, eh. Eh, siyempre alangan namang aminin niya yung intel na alam mo, eh, incriminating sa kanila yun. Dun sa kay Alice Go at kung dun sa boyfriend niya. Siyempre hindi niya aaminin yun, 'di ba? So, ang gawin mo, sabihin mo na lang agad kung ano yung intel mo and paaminin mo sila kung ganun, kung ito ba yun, ito ba talaga, 'di ba? So, ang gagawin niya kasi, eh, showbiz-in niya pa, eh. Para magkaroon ng mga ewan ko kung nagpapa-viral lang 'tong si Jinggoy. Anyway, si Robin hindi masyadong nagsalita. Ah, nabanggit niya lang meron daw siyang kapatid na pinatay ng mga pulis, parang ganyan. Ah, pero yung mga defenders ni Duterte nandiyan, siyempre si Bato nandun and yung mga pulis. Actually, outnumbered yung mga ano, eh, yung mga kalaban ni Duterte dito. Yung Quadcom wala naman dito, eh. Si Panelo, pabanjing-banjing lang dun. Si si Laila de Lima was able to say some things. Hindi ko alam kung may mga nabanggit pa siya later on. Um, but I think overall, uh the senators, at least the ones that were participating, like Ontiveros and Coco Pimentel, I think they did well. Pero tong si Duterte, ang basa ko diyan is he doesn't give a shit. Either because he knows he's too well connected to care, or he's still way too powerful to care, to be threatened, or he really doesn't care kahit makulong siya. At this point wala na siyang pake kung makulong siya. Kasi puwedeng maaaring isip niya baka mamatay na rin siya, 'di ba? Hindi naman sa not that I'm wishing him pero the truth is, humihina na rin yung katawan niya.
And madalas nagrereklamo na rin siya na napagod na siya. Okay? And hindi ko natapos yung yung hearing, so hindi ko alam kung magkakaroon pa ng part 2 ito. Pero there's a lot of I think if there's one thing that happened here is nagkaroon ng kahit papaano closure sa bansa na nagkaroon ng opportunity to the sides, both sides, to confront each other, 'di ba? Na hopefully kumbaga nasagot nakita ng taong bayan na tinanong si Duterte tungkol doon sa mga ginawa niya, and he was able to respond, I think, as honestly as he can. Although matagal niya naman yung sinasabi yung mga sinabi naman niya dito, matagal niya nang sinabi all throughout his presidency, 'di ba? Pero ang pinagkaiba lang ngayon is they are saying these things in front of each other's faces. Okay, so hindi natin alam kung papasok eventually ang ICC, kung ipo-pursue ang nakasuhan tong si Duterte dito sa bansa. But one thing's for sure, Duterte is still very powerful. Madami siyang galamay at madaming nagpoprotekta sa kanya, and he's also still very good in what he does. 'Di ba? Magaling talaga si Duterte na 'di ba parang hindi na malaman ni Risa kung paano siya tatanungin how kasi inaamin niya si Risa lista ng mga pinagsasabi ni so sino ba yung mga mayayaman na kilala na sinabi niyo na kasama sa DDS? 'Di ba? Sino ba 'tong mga anong pangalan ng mga pulis na sinasabi niyo, yung 7 na pulis, sino po sila? Tapos may mga times na halatang nadulas na si Duterte 'di ba? So babawi na lang siya, tapos tutulungan siya ni Bato. Pero tignan natin kung anong mangyayari pa dito sa mga susunod na araw. Okay? What else? I suppose that's it for Duterte in the Senate. Okay, so if you are finding value on this stream, follow, subscribe. Okay, handaan natin yung next. We're just gonna continue riffing. Okay,